Mga boss, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi muna tayo lalagpas ng 10 minutes kada video para safe. At asahan nyo rin dahil hindi lalagpas ng 10 minutes ang ating video ay mas pulido na ito at mas quality. At try muna natin kung kaya tong i-monetize ang channel at kapag na-monetize na ay dagdagan natin ang minutes ng every upload natin. Okay ba mga boss? Alright, simulan na natin ang part 51. Let's go! Walang pag-aalinlangang inagaw yun ni Lufan. Sa isip niya, kung essence ngayon, napakalaking jackpot ang kanyang nakuha. Naisip niyang magagamit niya yun upang muling i-evolve ang Fallen Corpse Sacred Dragon. Ngunit agad siyang napaisip ng mas malalim. Napagtanto niyang kung hindi tuluyang naibalik ng Ancient God Bone ang sariling katawan, posible ring hindi nito lubusang naibalik ang essence. Dahil doon ay lalo pang kumunat ang noo ni Lufan. Naalala niyang ang Divine Bone Crystal ay isang uri rin ng crystallization ng Ancient God. Bigla siyang napasinghap ng may tumamang mahalagang ideya sa isip niya. Napagtanto niyang yun mismo ang kailangan niya para sa Shadow Dragon King contract sa sistemang yun. Biglang tumigil ang ekspresyon ni Lufan habang sinusuri ang recipe. Nakalagay na kailangan ng Shadow Stone, Ancient God Crystal, Breath of the Shadow Bird, at Shadow Spring Water. Mabilis siyang pumihit at ngumiti na parang baliw sa tuwa. Agad niyang tinawag si Ta at pinagamit ito ng skill. Ipinaliwanag niyang kailangan niyang hugasan agad ang bagay na yun. Sumimangot si Tao Xiaoman at halatang nainsulto sa utos. Itinapat niya ang kanyang talam sa kristal at may bahid ng inis na ipinahiwatig na hindi siya isang gripo sa kusina. Ipinaalala pa niyang siya ang pinakamalakas na hidden class combatant. Ang dalagang reklamador na yun ay si Tao Xiaoman, isang tier 2 hidden class na Water Lotus Swordsman. Tumawa lamang si Lufan. Ipinaliwanag niyang walang mapagkukunan ng tubig sa lugar kaya kailangan itong magtiis ng kaunti para sa kapakanan ng grupo. Ngunit bago pa man hamaba ang usapan, biglang nabasag ang kristal sa kanyang kamay. Nanigas si Lufan at napatingin ng tulala sa nangyari. Hindi niya agad matanggap na nabasag ang Divine Bone Crystal. Habang nahuhulog ang mga piraso nito sa tambak ng buto, may lumitaw na Divine Bone Essence sa loob. Isa itong legendary consumable item na kasalukuyang uncharged at may hindi pa tiyak na mga epekto. Mahaba ang naging buntong hininga ni Lufan sa sobrang ginhawa. Nagpasalamat siya sa isip dahil buo pa rin pala ang epekto ng kristal. Inamin niyang muntik na siyang atakihin sa kaba, ngunit maaari pa rin pala itong gamitin bilang materyal. Isinuksok na muli ni Xiaoman ang kanyang espada. Sinabi niyang hindi na niya kailangang gumamit ng tubig dahil papatayin na niya ang skill para hindi sayang ang mana. Sa puntong yun, ang kristal ay isa na lamang maliit na fragment ng isang legendary Divine Bone Crystal na taglay pa rin ang misteryosong kapangyarihan nito. Agad nagbigay ng hudyat si Lufan. Mabilis namang ipinatawag ni Xia ang Fallen Corpse Sacred Dragon. Gayunman, nabahira ng pag-aalinlangan ang mukha ni Lufan bilang bida ng kanilang kwento. Pinag-isipan niya kung sapat nga ba ang isang hindi pa fully charged na essence upang tuluyang itulak ang evolution ng dragon. Sa isang iglap, dalawang spectral dragon ang nag-materialize. Perpektong nagkasundo ang kanilang enerhiya sa summon ng Dragon Bone Flute at sapilitang hinayla ang kambal na Fallen Corpse Sacred Dragon papasok sa realidad. Dahil ang rank ng Wyvern King ay palaging nakatali sa level ng kanyang master, hindi na nag-atubili si Lufan kahit isang segundo. Mabilis niyang inihagis pasulong ang crystal fragment at iniutos sa dragon na lamunin iyon. Iyon na ang ikatlong piraso ng Ancient God Essence. Kasabay niyon, nagpakawala ang dragon ng isang dagandong na yumanig sa langit habang sumabog ang isang nakakatakot na aura. Pagkakita sa reaksyong yun, napangiti si Lufan. Alam niyang gumagana ang plano at nagsimula na ang evolution. Ngunit ang pambihirang tanawin ay nawala rin agad gaya ng bilis ng pagsiklab nito. Nanatiling tulala si Lufan habang hindi makapaniwala na yun na pala agad ang katapusan. Agad niyang tiningnan ang system window at doon napatunayang tama ang kanyang kinatatakutan. Dahil hindi pa charged ang essence, hindi nito nagawang pilitin ang isang buong evolution. Gayunman, kahit walang ganap na transformation, may bagong skill pa rin silang nabuksan. Biglang sumabog sa galit si Apo at naging sakim ang tono ng boses nito. Pinagalitan nito si Lufan at inakusahan siyang nagsayang ng napakahalagang bagay. Sa pananaw nito, kung alam lamang niyang aaksayahin yun, siya na sana mismo ang gumamit. Kasabay nito ay kumislap ang status panel.
Ipinakita ng sistema ang Fallen Corpse Sacred Dragon na nasa level 38. Bukod sa karaniwang Demon Dragon at Holy Light Arts nito, may lumitaw na bago at mas nakakatakot na kakayahan. Ang pangalan ng bagong skill ay Divine Bone Fusion. Pinapahintulutan ng kakayahang yun ang halimaw na i-decompose ang mga summon pet, sipsipin ang kanilang mga skeletal remains, at kunin ang 1% ng kabuuan nilang attributes. Malalim ang naging pagkunot ng noo ni Lu Fan habang iniisip ang bagong skill. Napansin niyang napakaliit lamang ng naibibigay ng Divine Bone Fusion dahil 1% lang ng stats ang naililipat nito. Ngunit sa mismong sandaling yon, isang biglaang pagkatanto ang tumama sa kanya na parang kidlat. Naunawaan niya ang uri ng daya na karaniwang makikita lamang sa pinakawalang habas na level ang story. Naisip niya na kung makokontrol niya ng tama ang Fallen Corpse ability upang lumikha ng walang katapusang mga puppet, maaari itong magbukas ng landas tungo sa halos walang hangganang paglago. Hinimas niya ang kanyang baba habang unti-unting nabubuo sa isip niya ang isang mapanganib ngunit kapaki-pakinabang na plano. Sa lahat ng summon na hawak niya, agad niyang nakita kung alin ang pinakamainam na gawing panggatong para sa ganitong klaseng exploit. Para sa kanya, walang mas babagay kundi ang mga Heavenly Demon Soldier. Doon siya nagpasya na oras na upang bawiin ang mga expendable niyang puwersa. Gayunman, pinili niyang panatilihing aktibo ang 9 Realms Demon at ang 5 pambansang bayani upang maipagpatuloy ng mga iyon ang kanilang pananalasa sa buong Tai Chi Kingdom. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Han at Pa nito ng saya. Tinawag niya ang lahat at ibinalitang nagising na si Miss Gu. Agad lumapit si Chin Chu habang si Gu Xiaoman ay yumukod ng bahagya at nang usap ng may nanginginig na pag-aalala. Nais niyang malaman kung ano ang nararamdaman ni Guuhan. Hirap magsalita si Guhan at paus ang kanyang boses. Sa kabila ng panghihina, naipahayag niya na nagkaroon ng ambush mula sa kalaban. Bigla siyang napabangon at nilamon ng panik ang kanyang mga mata. Agad niyang sinabi na kailangan nilang makabalik sa Dragon Nation sa lalong madaling panahon. Ipinaalala niya na sinalakay ng puwersa ng Tai Chi ang kanilang kampo at malinaw sa kanya na ang iba pa nilang kasama ay wala na. Tahimik na naupo si Lu Fan sa tabi niya at ang presensya niya ay kalmado at nagbibigay kapanatagan. Mahinahon niyang ipinaalala kay Miss Gu na ligtas na siya ngayon. Isang magaang tawang puno ng ginhawa ang kumawala mula kay Guhan nang maunawaan niya ang tunay na nangyari. Napagtanto niyang malamang ay pinatay na ni Lu Fan ang mga halimaw na umatake sa kanila. Sa wakas ay tuluyan siyang kumalma. Ipinahayag niyang napakagandang balita noon. Malalim siyang napabuntong hininga sa sobrang ginhawa. Ipinaalala ng grupo na halos buong lugar na ang kanilang hinanap para lamang matagpuan siya at malaking pasasalamat nilang ligtas siya. Marahang ay nalalayan siya ni Chin Chu upang makaupo ng maayos. Pagkatapos nyon ay tinanong ni Chin Chu si Lu Fan kung dapat na ba silang magtungo sa hangganan upang makabalik sa Dragon Nation. Nanatiling malamig at walang emosyon ang mukha ni Jianyang habang ibinibigay ang kanyang pagsusuri. Ayon sa kanya, maaaring hindi ganoon kadali ang plano. Naniniwala siyang may isang buong legion ng Tai Chi na naghihintay lamang upang salubungin sila. Dahan-daang tumayo si Lu Fan at naglabas ng presensyang pan ng absolutong kumpiyansa. Mariin niyang sinabi na wala silang kailangang ikataranta. Ipinaalala niyang sapat ng sundan lamang nila ang kanyang magiging hakbang. Sa kanyang tansya, pagsapit ng susunod na araw ay makakalabas sila ng Tai Chi Kingdom nang walang kahit isang gasgas. Lumipat ang tagpo sa kabiserang lungsod ng Tai Chi Kingdom, ang Tianzhou, makalipas ang 6 na oras. Sa mga lansangan, naglilibot ang mga patrol car na parang mga piteng na naghahanap ng masisila. May isang cruiser na dumausdos sa tapat ng isang madilim na eskinita at wala itong kam-alay-malay na may isang binatang nagkukubli sa mga anino. Tahimik na sinuri ng binata ang paligid at nang makitang malinaw ang daan ay inutusan niyang lumabas na ang iba. Sa mismong harapan nila ay may isang neon sign na kumikislap sa kulay rosas. Ang nakasulat doon ay Love Hotel.